magandang umaga at magtatanghali na pala sa inyo lahat. Welcome to ang Sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay. Andito po ako sa park para mag-relax ng konti at magpainit dahil kung mapapansin niyo po naka-jacket na ako ng manipis dahil malamig na po. May tama na po yung utak ko. May tama na po yung lamig sa katawan ng tao o kung sino man ang mga giniginaw dyan, lalo na yung mga walang pag-ibig. Alam niyo po, ganito dito pag nagpapalit ng season, uso yung mga sipon, mga sakit, para sa Pilipinas din at sa ibang bansa kasi nga naninibago na naman yung katawan natin. At ang kailangan ay kumain ng tama at matulog na maayos dahil alam nyo naman po na pag walang tulog mahirap po na gumawa o kumilos dahil mabigat ang katawan. Ganyan po ang mga nararamdaman ng walang pera. Ano connection nun? Actually po yung pag walang pera kagaya ko, nakapanghina po yun at nakakaramdam ka ng iba't ibang klaseng emosyon o stress sa buhay. Yan po ang unang-unang problema ng mga tao, ang pera. So paano nga ba kinikita ang pera? Yan po pag-uusapan natin ngayon. Bakit marami pa ring mahirap na OFW? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So tumutok lang po hanggang sa huli. At wag po niyo po kalimutan mag-subscribe para po dumami tayo at mag-like, mag-share at mag-comment para sa mga OFW po to. Nakagaya ko noon kasi ako po ay nakatira na dito sa Japan, pero kagaya ng mga OFW, mas maigi pa yung OFW, yung iba nakakaipon kami po dito hindi kami nakakaipon dahil ang cost of living dito mahal. Kaya po dukha pa rin. Mukha lang mayaman. Saan banda? Pasensya na po kayo at dinadaan ni Daddy sa tawa ang lahat dahil stress po si Daddy, lalo na sa anak ko. Masyado pong pasaway at tumatawag na yung mga teachers dahil naninibago sila kay Vin dahil masyado sobra pong pasaway at alam nyo naman po alam nyo lang po na ang anak ko ay malakas ang panusot, malakas sa manusot, ganun. Kaya yun po ang ginagawa. So punta na po tayo sa ating topic. Ba't nga po maraming OFW hindi naman po lahat. Inuulit ko po, disclaimer, hindi po lahat ng nag-OFW ay mayaman at hindi po lahat ng nag-OFW ay successful at hindi po lahat ng OFW ay marangya o matagumpay ang kinalabasan ng kanilang pag-abroad sa ibang bansa. Unang-una po rito, dadaan po tayo sa mga nararamdaman natin na emosyonal, spiritual, at sobrang lungkot po dahil mawawala tayo sa ating pamilya na nakasama na natin sa ating buong buhay. Mahirap po na mawawalay sa pamilya at mahirap po mawalay lalo na pag may mga anak tayong maliliit o na sabihin natin na wala pong mga isip, tapos babalik tayo may isip na, tapos ayaw sa mama sa atin. Kaya nakakalungkot po na nagtatrabaho tayo o nag-aalaga tayo ng ibang bata samantalang yung anak nating iniwan may nag-aalaga din naman, pero iba yung pag-aalaga ng isang magulang kagaya ng isang ina na talagang mahirap pong mabayaran. So bakit ang mga tao ay nag-a-abroad? Kasi po may mga trabaho po sa Pilipinas, kaya lang po napakaliit na sweldo. Maliit din naman po sweldo sa abroad, kaya lang mas maigi na nasa abroad.
madami tayong dapat na isaalang-alang kagaya ng tanong na bakit mahirap. Unang-una po, yung mga OFWs, kalimitan po sila ay hindi salary deduction, hindi po kagaya ng mga talent na nagja-Japan na kinakaltas sa sweldo. Kahit na po kinakaltas sa sweldo, nagkakaroon pa rin po ng utang sa sobrang liit ng sweldo. Nagtsatsaga lang po sila dahil yung mga benefits o yung mga TIP na nakukuha nila ay hindi natin kikitain sa Pilipinas. Sa mga OFW naman, lalo na sa mga nurses o domestic helper o sa mga karpintero na nasa Saudi o Middle East, marami po silang utang, daan libo po bago sila makapunta sa ibang bansa. Napakahirap po ng sitwasyon, lalo na doon sa mga naglalakad ng papeles o galing sa ibang malayong probinsya na talagang gumagastos para pumunta sa Maynila para makipagsapalaran sa ibang bansa. Nakakalungkot po sabihin na talagang nag-a-apply ka pa lang o paalis ka pa lang, may utang ka na dapat bayaran. Yan po ang napakahirap sa isang OFW, at lalo na doon sa mga nag-a-abroad na hindi makakakita ng magandang amo, o sabihin natin na malupit na amo na makakaranas sila ng pagmumalupit. Mahirap po yun. Ngayon, ano-ano nga ba mga dahilan kung bakit hindi sila umuunlad o yung mayaman, yung iba? Unang-una po yung mga nasa probinsya, lalo na yung mga malalayo, kailangan pa nilang magbenta ng mga kalabaw o kailangan nila magsanla ng mga bukirin o lupa para lang may pang-ayos ng papeles at para lang may ilagay sa mga tinatawag natin na lagay o placement fee. Kasi kailangan talaga dito yung mga padulas. Lalo na pag nag-aayos ka ng papeles, napakahirap po. Gawa ng ikaw po talaga ang gagastos. At pangalawa, marami po tayong, pag nakalis naman po tayo, marami tayong kailangan na asikasuhin, kagaya ng pagpapadala ng pera sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nagpapaaral ng mga anak, lalo na pag nasa kolehiyo na, kasi ito yung isasalba natin yung mga nasa kolehiyo na. Kaya lang minsan sa kasamaang palad, nawawala po yung focus o yung attention ng ating mga anak dahil napapariwara po at alam na walang magulang na nagagabay, lalo na pag nanay ang nag-abroad, walang gumagabay sa kanilang paglaki, kaya hindi po nakakatapos. Iyon po ang masakit. At ang susunod po ay ang kanilang mga kamag-anak. Pag nabalitaan po na kasi na nasa abroad ang kanilang mga kamag-anak, andyan na po na pahiram ng ganito, pahiram ng ganyan. Tayong mga Pilipino mapagmahal sa mga tao o sa mga kamag-anak. Talagang minsan napupunta tayo sa pag nasa abroad tayo, uutang pa rin tayo sa ating mga kaibigan dahil may magpapautang naman, dahil may aasahan tayong kikitain. Yan po ang medyo red flag. Iwasan po na hindi bali kung talagang agaw buhay o meron talagang mga aksidente na nangyari na kailangan natin na tumulong, pero hindi naman lahat na itutulong natin o buong buhay natin ibibigay natin, dahil tayo rin po ay naghihirap at tayo naghihirap para sa ating pamilya. Family first. Ayan. Ngayon naman po, punta na naman tayo doon sa pag-uwi. Ang hirap po sa ating mga OFW, lalo na yung mga mahihirap. Unang-una, hindi po lahat. Na hindi po sanay magtipid.
Hindi po sila sanay na nakaranas po kasi sila ng kahirapan, kaya ang ginagawa po nila pag uwi nila, pag natapos nila ang kontrata ng 2 taon, halimbawa ang isang domestic helper, ubos biyaya po, bili dito, shopping doon, anak anong gusto mo. Unang-una po, payo ko lang po, isipin natin yung mahalagang mga bagay na dapat na natin pagkakagastusan, at susunod po ay ituon natin o ilaan natin para sa mga future ng mga bata at ng mga ating anak, lalo na sa kanilang pag-aaral, ang ating perang kinita, dahil pinaghirapan po natin yan eh. At sumunod po, ituro natin sa anak kung paano ginagastos sa mga pera, at hindi po tayo kailangang maging maluho, dahil marami po kasing pasikat na mga Pilipino na talagang ubos biyaya, talagang kailangan magpagarbo o magpayabang, magpapainom dito araw-araw, bili ng mamahaling pulutan, masasarap na pagkain. Napakahirap po ng ganyan. Hindi nga po tayo makakaipon. Unang-una yung binayad po natin halos kalahati na sa ating kinitang sweldo. Pangalawa, yung pong ating pagiging maluhoy hindi po nararapat. Okay lang po na mag-celebrate isang beses dahil nakita-kita uli ang buong pamilya. Pero yung mga susunod po ay kailangan nating i-save o kailangan natin na itago o ilaan para sa magandang bagay, para sa ating kinabukasan. Kaya may papayo ko po, lalo na doon sa mga OFW na nag-abroad, wala pong permanente. Tayo po ay hindi bumabata at tayo po ay nagkakaedad din. Minsan bubiyahe ka ng 2 taon, bubiyahe ka ng 4 na taon, bubiyahe ka ng 6 na taon, nagkakaedad po tayo humihina. Wala po tayong aasahan kundi ang sarili natin, at kailangan po natin mag-ipon para po sa kinabukasan ng ating pamilya. Kaya sana po alam natin kung paano gagastusin ang pera. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan, sana maging matalino po tayo sa paggamit ng pera, at huwag po tayong gastos ng gastos, para po pag nagkaroon tayo ng mga emergency, meron po tayong madudukot at hindi po tayo manghihiram ng pera sa iba. So hanggang dito na lamang po ang sabi ni Daddy. Wag palamping po na mag-subscribe naman kayo, at kahit na po medyo inaanto kayo sa aking kwento o hindi po naayos sa inyong panlasa, pasensya na po. At yan po ang ating topic ngayon, at sana igabayan kayo ng Diyos at pagpagalain kayo ng Diyos, na sana ay biyayaan tayo ng mga maraming magandang kapalaran, at sana iwasan natin magkasakit, dahil ang kalusugan natin importante sa bawat tao, lalo na sa ating mga pamilya. So hanggang dito na lamang po, uwi na ako, at hanggang sa muli nating kwentuhan. Yan po, sana maging maayos ang lahat. Hanggang sa muli, bye bye, paalam. Subscribe.